Uy, ayun, teka, baka tanong nyo rin po itong tanong ng isang nagtanong dito sa atin. Ang sabi niya, nasa weight loss journey daw siya. Ang sabi niya ganito, Dok, pwede ko bang itry yung Ozempic? Meron daw nabibili yung kapatid ng kaibigan ko para daw pumayat ako. Okay, ang tanong, papapayat nga ba talaga ang Ozempic na nabibili dito sa atin? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Marami ang nahuhumaling sa paggamit ng gamot na nauuso na Ozempic. Matagal na to actually, pero discuss lamang po natin ngayon dito yung kasi alam nyo naman, half na ng taon yung mga nagbabalik alindog, baka po naririnig nyo itong gamot na ito sa market. Okay, ang Ozempic po ay semaglutide. Isa yung GLP-1 receptor agonist. Tanong, ano yun? Ganito po yan. Sa katawan natin, merong mga parang susian ng GLP-1. Yun yung pangalan. Ngayon, kapag napasukan niya ng susi, magto-turn on yung function niyan at mag-i-increase yan ng satiety at i-decrease yung appetite. Bukod dyan, tumutulong din po ang GLP-1 sa pag-normalize ng blood sugar at iba pang mga bagay. Kaya naman, kung titingnan natin maigi, pwede talaga yung makatulong sa pagpapapayat kasi nga, nag-i-increase ng satiety, nagdi-decrease ng appetite. Diba? Pero may isa po tayong problema. Ang semaglutide na nakitaan ng magandang resulta ay mayroong dose na 2.4 mg. Yung naririto po sa Pilipinas, 1.0 mg. At ayon po sa mga pag-aaral, kayang magpababa ng 1.0 mg ng around 4.6 to 4.9% weight loss. Ngayon po, ayon sa FDA, para makonsider yan bilang isang drug for weight loss, kinakailangan maka-achieve tayo ng at least 5% weight loss ayon sa pag-aaral. Pero again, ang na-achieve ng Ozempic o semaglutide 1.0 mg ay less than 5%. Mayroong ibang gamot na nakapag-achieve niyan up to 11% weight loss sa early responders in 1 year of treatment. Yun ay yung liraglutide 3.0 mg. Pero ang mas mahalagang mapag-usapan natin ay hindi lamang po basta sa paggamit-gamit lamang ng mga gamot na yan. Tandaan po na apart from anything else, all other things remaining constant, ang pinakamagmamatter dito sa lahat ay ang inyong food intake at energy expenditure. Diyan po papasok ang individualized dietary planning na dapat mayroon po kayo. Ibig sabihin, dapat tama rin po ang inyong kinakain. Calorie-wise, quality-wise. Yung computed ang inyong diet kung gaano karaming calories, macros, and micronutrients, dyan po kasi magdudulot ng inyong pag-angat at pagbaba ng timbang. Isipin po ninyo, magbibigay nga kayo ng appetite suppressant pero kung kakain pa rin kayo ng marami at beyond sa inyong pangangailangan throughout the day, edi parang sayang lang. Parang naglulukuhan lamang tayo dito. Ganon din po actually sa kahit na ano pang treatment ng pagpapapayat. Kahit na anong inumin ninyo, kahit na anong ipahid ninyo dyan, kahit na anong machines ang gamitin natin, kung hindi tama ang kinakain, wala rin pong mangyayari. Kaya po dito sa McLintal Clinic, kung mayroon man kaming i-recommend na treatments, couple dito lagi with dietary plan, exercise plan, and lifestyle plan. O, di ba? Holistic yung treatment. So kung kinakailangan po ninyo ng konsulta, call the number down below. At sa paano, hanggang dito lamang po muna. Sana po may natutunan. Kung mayroon man, makikishare po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat.